Kabanata 231, sa bahay ni Yuan. Pagkatapos lamang ng magandang loob at kabayaran ni Shelton Liao, napigilan ng dalawang mag-ama, sina Rit Ian at Wu Xiaojia, ang kanilang panloob na pag-aatubili. Sinabi ni Shelton, ito lang ang ginagawa ni Lance, ang layunin niya ay makipaghiwalay sa akin, hindi ka maaaring mahulog sa kanyang bitag. Damn it, mawawala na lang ba ang bagay na ito? Bukas, malalaman mo ang tungkol sa pagkamatay ni Lance. Malamig ang mga mata ni Shelton, ngayon lang niya narinig na sinabi ni Harry na ginamit niya ang kanyang inside connections para malaman na ang codename na Blood Infant ay malapit nang dumating sa London City. At tila si Lance ay malamang na hindi makakarating sa gabi. Sa hapon, sa paaralan, nagring ang telepono ni Lance, galing ito sa hacker na si Little Beauty. Sarah, ano ba? Brother Lance, may sasabihin ako sa iyo. Pagkatapos magretiro ni Sister Chi sa kanyang misyon, sinundo siya ng isang taong may codename Blood Infant. Blood Infant ay nasa eroplano na papuntang London City. Hacker. Blood Infant. Oo, ang codename na Blood Infant ay mula sa parehong organisasyon ni Sister Chi, ngunit ang codename na Blood Infant ay sikat sa industriya dahil mahilig siyang kumain ng mga sanggol. Sinabi ni Lance, ipadala sa akin ang kanyang mga detalye, ito ay magiging isa pang scapegoat. Isang segundo upang tandaan na basahin ang libro. Hindi ko alam ang mga detalye, ngunit sinabi ni Sister Chi na pupunta siya sa London City sakay ng eroplano bandang alas 6 ng hapon, at maaari kong ipadala sa iyo ang kanyang hitsura, para pumunta ka sa airport at maghintay para sa kung gayon, at patayin mo siya kapag nakakita ka ng pagkakataon. Mabuti. Nakatanggap si Lance ng isang larawan, ang larawan ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng salamin, mukhang napakapino, walang nakakaalam na ang isang taong mukhang napakapino ay isang mamamatay tao na mahilig kumain ng mga sanggol. Ang Blood Baby na ito ay isang gold medal killer, at ang kanyang lakas ay tinatayang umabot sa Bloodman ang huling skeleton organization. Malapit nang matapos ang paaralan sa hapon, pinabalik ni Lance si Sally at nagdahilan na lumabas. Nang dumating si Lance sa airport, halos alas 6 na, at malapit nang dumating ang eroplano ng Blood Infant. Hindi pumasok si Lance sa airport, ngunit pumarada malapit sa airport. Nahack ng hacker Little Beauty ang lahat ng surveillance ng airport, at aabisuhan si Lance sa sandaling makita niya ang presensya ni Blood Baby. Sa mga alas 6:15, ang munting hacker Beauty ay tumawag, Brother Lance, Blood Baby is off the plane. Mabuti, pinapaalam mo sa akin ang kanyang mga galaw, at kapag nakahanap ka ng pinakamagandang oras para mag-strike, aabisuhan mo ako. Pagkaraan ng isa pang 10 minuto, ang hacker, Brother Lance, ang Blood Baby ay pumapasok sa isang pampublikong banyo sa labas ng paliparan. Ito ang dapat na pinakaangkop na oras upang kumilos, dumiretso ka sa pampublikong banyo sa labas ng paliparan, bibigyan kita. Kontrol sa mga tuntunin ng pagsubaybay, sa anumang kaso, ay hindi maaaring barilin ka. Gumaan si Lance at dumiretso sa isang pampublikong banyo sa labas ng airport. Sa ngayon, sa pampublikong banyong ito, ang isang lalaking Confucian na may suot na salamin ay kumukuha ng malaking bilang. Itim ang dumi na kanyang tinatae, dahil kakakain lang niya ng hilaw na sanggol kahapon, at ang dugo na nagiging tae ay itim. Pumasok si Lance sa pampublikong banyo at itinulak ang isa sa mga toilet compartment, bago pa makareact ang Blood Baby na iyon, itinuro ng daliri ni Lance ang kanyang leeg, ang Blood Baby ay hindi makasigaw at makagalaw. Ang isang gold medal level assassin na tulad nito, sa mga mata ng mga tagalabas, ito ay hindi kapani-pani walang makapangyarihan, ngunit sa harap ni Lance, ito ay tila napakababa. Hindi makapaniwalang tumingin si Blood Infant kay Lance, hindi siya makapaniwala na siya ay isang gold medal level assassin, ang kanyang martial arts level ay umabot na sa 50, ngunit, hindi niya naramdaman ang presensya ni Lance kahit kaunti, at higit pa, tang pumasok si Lance at pinasuko siya bago pa man siya makapag-react. Anong klaseng eksperto ito? At napakabata. Kinumpirma ni Lance na ito nga ang tao sa larawan.
Ginamit ni Lance ang kanyang voice transmission gong para ihatid ang kanyang boses sa mga tainga ng Blood Infant. Ikaw si codename Blood Infant, tama ba? Ang dahilan kung bakit ginamit ni Lance ang voice transmission power ay dahil ayaw niyang nasa pampublikong banyo ang iba. Para marinig ito. Sino ka? Parang lamok ang boses ni Blood Infant habang nakatingin kay Lance. Ngumiti si Lance, ang killer ng huling skeleton organization, na may codename Bloodman, ay pinatay ko, hindi ko alam kung narinig mo na ito. Ah, ikaw pala, isang tall unang Dark Warrior. Hindi makapaniwalang tumingin si Blood Baby kay Lance, ang Bloodman ng skeleton organization, kahit na hindi masyadong sikat na mamamatay tao, ngunit kahit isang gold medal killer, martial arts level 50, siya ay napatay. May bahagyang mas maraming tao sa killer world na makakaalam nito. Alam ito ng codename na Blood Baby, dahil ang Bloodman na iyon, tulad niya, ay isang martial arts rank 50 killer. Oo, ako ang natalo ni Dark Warrior. Hindi ako naniniwala, gaano ka pa kabata. Hindi makapaniwala si Blood Baby na napakabata pa ng maalamat na Dark Warrior. Hindi na mahalaga kung maniwala ka o hindi, Blood Infant, simula nang dumating ka sa London City ngayon, hindi ka na makakaalis ng buhay, nabalitaan kong mahilig kang kumain ng mga sanggol, kaya hahayaan kitang pumunta sa Netherworld. Para kainin sila. Huwag mo akong patayin. Tumingin ang Blood Infant kay Lance sa panalangin. Naku, makahingi nga ng awa ang mga tulad mo, kapag kinain mo ang mga sanggol na iyon ng hilaw, naisip mo ba ang araw na ito sa loob? Ang Blood Infant ay abala sa pagsasabing, iwasan mo ako, bibigyan kita ng palitan ng impormasyon. Give me an exchange of information, tell me, if this information is really worth one of your lives, maybe I can spare you. Sabi ni Blood Baby, pinatay mo si Bloodman, at darating ang kuya ni Bloodman, na may pangalang Loach, para maghayganti sa iyo sa isang punto. Iyan ba ang mensahe? Sorry, hindi ko pa kayang ipagpalat ang buhay mo. Sabi ni Lance. Teka, sikat na sikat sa industriya ang kapatid ni Bloodman na si Loach, level 60 super expert siya. Oh, level 60? Siguradong mas malakas ka kaysa sa makapangyarihan, sa kasamaang palad, kaya, ano? Ngumiti si Lance nang walang pakialam. Hindi ka natatakot? Hindi makapaniwalang tumingin si Blood Baby kay Lance, hindi ba siya natatakot sa isang level 60 na super expert, sino itong batang ito, gaano siya kalakas, level 60, at talagang parang siya, di takot. Sa kasamaang palad, hindi na malalaman ng Blood Infant dahil si Lance ay may isang talim na humiwa sa kanyang leeg, at ang dugo ay bumubuga. Pagkatapos ay umalis si Lance sa pampublikong banyo, lahat ay walang bakas. Bumalik si Lance sa malapit na paradahan at nagmaneho pa uwi. Sa gabi, mga alas 7, nang pumasok ang mga tauhan ng paglilinis ng pampublikong banyo upang linisin ito, natagpuan nila ang patay na lalaking Confusion, at ilang salita na nakasulat sa dugo sa dingding, codename Blood Baby, itang sanggol hilaw, hatulan siya ng kamatayan, patayin siya kaagad. Isang pagkatalo ng Dark Warrior upang manatili. Ang mga kawani ng paglilinis ay agad na tumawag sa pulisya, narinig ni Elsa ang tungkol sa pagpatay, natural, agad na sumugod sa pinangyarihan ng pagpatay. Umuwi si Lance, bumalik ang kanyang pagkakakilanlan, ganap na nakakalimutan tinapos niya ang buhay ng dagwang sanggol kalahating oras na ang nakalipas. Pagkatapos ng hapunan, hiniling ni Sally kay Lance na buuin muli ang aralin, ayos naman si Lance, kaya sumama na lang tayo sa kanya at ayusin ito. Sa oras na ito sa bahay ni Leo Buffalo. Sinabi ni Harry, Blood Infant mga alas 6 na ang biyahe, halos 2 oras na ngayon papuntang London City, tinatansya ni Lance na hindi siya mabubuhay para makita ang alas 12 ngayong gabi, hahaha, ang cool kung iisipin. 232. Ikinawit ni Yuan ang kanyang kamao sa galit, ang ganitong uri ng basura, mas trahedya ang kamatayan, mas mabuti, sana ay kainin siya ng Blood Infant. Sinabi ni Harry, Blood Infant lang ang gustong kumain ng mga sanggol. Then let's hope na biglang gusto ng Blood Infant ng ibang lasa this time.
Sinabi ni Leo Buffalo, ang bagay na ito sa Lance ay sa wakas ay maaayos na, at maibabalik mo ang iyong kumpiyansa nang wala ang ganitong bilang ng mga tao sa paaralan mula ngayon. Sa sandaling ito, isang balita sa London ang naiulat sa TV. Ladies and gentlemen, ang istasyong ito ay nakatanggap lang ng balita na noong mga 6:30 PM ngayong gabi, isang pagpatay ang natagpuan sa isang pampublikong banyo sa London City Airport. May linya ng dugo sa dingding, codenamed Blood Baby, kainin ng sanggol, nararapat na mamatay, walang awa, pagkatalo ng Dark Warrior. Ito ay isang pagkatalo ng Dark Warrior para sa ikatlong malaking kaso. Sa pagkakataong ito ang pagkakakilanlan of the deceased is unknown, sana may mga nakakakilala sa namatay, contact the police. Fact. Ang tasa ng tiyan na hawak sa kamay ni Shelton ay nahulog sa lupa. Nagulat si Harry, paano ito posible, kara-rating lang ng Blood Baby sa London City, hindi pa man lang hinahanap si Lance, hayaan ang isang pagkatalo ng Dark Warrior ang mapatay. Si Yuan ay tanga rin, ngayon lang nila naisip na hindi alam ni Lance kung makakaligtas siya sa gabi, ngunit hindi nila inaasahan na ang Blood Infant ay kara-rating lang sa London City at hinayaan ng Dark Warrior na patayin siya. Grass ano ba, sayang ang oras. Binasag ni Shelton ang teapot sa galit. Sinabi ni Harry, ang pagkatalo na ito ay Dark Warrior, huli na hindi pumatay ng mas maaga para hindi pumatay, bakit hindi hintayin ang dugo ng sanggol na makumplito ang gawain bago pumatay, ang mga tao ay kakababa pa lamang ng eroplano, sa palagay ko ay hindi pa sila nakakain ng kahit isang kagat ng bigas. Unang naipublish na website M. Consyo 8. Net. Nagtanong si Leo Buffalo, ngayong patay na ang Blood Infant at hindi pa kumpleto ang misyon na patayin si Lance, gaano karaming pera ang ibabalik? Sinabi ni Harry, Tio Leo, kung ang isang mamamatay tao ay namatay sa kurso ng isang misyon, makumplito man niya ang misyon o hindi, ang bounty ay mapupunta lahat sa namatay na mamamatay, sabihin bilang isang pensiyon. Ano? Hindi pa nga patay si Lance, at lahat ng pera ko ay lumulutang palayo. Umungol si Shelton sa galit. Uncle Liao, imposibleng maibalik ang 60 million na yan, namatay si Blood Infant at binigay lahat sa kanya bilang pension. Ngunit ang Blood Infant ay napatay ng 100 Dark Warrior, wala itong kinalaman sa misyon na ginawa niya sa pagkakataong ito. Walang pakialam ang killer organization sa dami mong dahilan, in short, pinalutang ang pera. Galit na galit si Shelton, akala niya ay hindi nagkakahalaga ng 60 milyon ang buhay ni Lance, ngunit pagkatapos ay naisip niyang tanggalin siya minsan at para sa lahat, kaya kinagat na lang niya ang kanyang mga ngipin at hinayaan ang assassin na patayin si Lance. Ngunit siya hindi inaasahan na ang mamamatay tao ay papatayin ng 100 Dark Warrior pagdating niya sa lungsod ng London, at si Lance ay walang kinalaman dito. Sa pag-iisip na ang kanyang anak ay na-frame ni Lance, si Shelton ay higit pa at higit pa. Nanlulumo, paano niya lulunukin ang kanyang galit? Sa oras na ito, ang balita ay nagpatuloy sa paglalaro ng susunod na balita, kaninang umaga, sa Palanan Middle School, isang nakakagulat na insidente ang naganap, isang estudyante na nagngangalang Yuan Liao, ay nagkaroon ng biglaang pagsiklab ng sakit na baliw na aso, na kumagat sa 2 estudyante sa publiko, nais kong hilingin sa mga magulang ng lahat ng mga mag-aaral, siguraduhin gumawa ng mapagbantay na gawain upang maiwasan ang mag-aaral na magkaroon ng panibagong pagsiklab ng sakit sa asong baliw, kung ikaw ay sawi-sawi na makagat, siguraduhin pumunta sa ospital sa loob ng 12 oras upang kumuha ng bakuna laban sa aso. Poof! Nang makita ni Leo Buffalo ang balita, hindi na niya ito napigilan at tumalsik ang isang subo ng dugo. Sa isang partikular na ospital, umupo si Danny Lin sa isang hospital bed at sumigaw, "Nurse, kailangan kong umihi." Ang nurse ay nagdala ng isang maliit na balde, binuksan ang gripo, at nagkalat, at ang ihi ay inilabas na parang tubig sa gripo. Ngunit si Danny Lin ay nanonood ng TV, galit na sinabi ni Danny Lin, isang pagkatalo ng Dark Warrior na anak ng asong iyon, Lance na tulala kaya hindi. Fauti yan? Bakit hindi mo patayin si Lance? Patayin ang lahat ng walang katuturang tao, patayin mo si Lance damo.
Sa oras na ito, dumating ang tiyuhin ni Danny Lin, ang ikatlong master ng Hall of Transforming Dragons, si Lin Explosion Heaven. Dakilang tiyuhin. Dongfang, kamusta? Tito, kailan ka kikilos laban kay Lance? Tanong ni Danny Lin. Sumabog si Lin at sinabing, Dongfang, huwag kang mag-alala, kapag handa ka ng maoperahan, huhulihin ko si Lance sa ospital at i-transplant sa iyo si Lance. Kasama ko ng kaunti pa. Tumango si Danny Lin at sinabing, Uncle, pagkatapos ibigay sa akin ang transplant ni Lance, pagkatapos ay hayaan ng doktor na gawing babae si Lance, gusto ko siyang ipahiya hanggang mamatay. Nang inig si Lin Explosion, hindi niya inaasahan na ang kanyang pamangkin ay napakalupit at may ganoong kalakas na panlasa. Gayunpaman, tumango si Lin Explosion at agad na inutusan ang kanyang mga tauhan na pumunta sa ospital sa mga susunod na araw upang tingnan kung may mga bagong patay na babae. Na pagkatapos ay nakalaan para kay Lance. Sa oras na ito, sa isang abot kayang kapitbahayan malapit sa Floating Tang District, sa isang partikular na silid. Si Alex ay sumusulat muli ng tula. Bella, ito ang ika-109 na tula na isinulat para sa iyo. Sabi ni Alex na nakatingin sa isang tula na katatapos lang niyang isulat sa kanyang diary. Bella, sa araw ng bagong taon, bibigyan kita ng isang malaking regalo. Sa pagkakataong ito, napagpasyahan ko na ang tula na isinulat ko para sa iyo noong bagong taon ay mananalo sa patimpalak ng tula, at ito ay ibibigay sa iyo ng mabuhay at binibigkas sa buong madla. Ipinikit ni Alex ang kanyang mga mata at naisip noong araw na iyon, binibigkas niya ang kanyang tula sa tema ng pag-ibig at paghanga kay Bella sa publiko, at pagkatapos ay nanalo ng kampyonato, at ang buong madla. Pinalakpakan ang kanyang tula, na antig sa buhay o kamatayang pag-ibig at paghanga na ipinahayag sa kanyang tula. Inaasahan niya, sa gabing iyon, maluha-luha si Bella at mahuhulog mismo sa kanyang mga bisig. Bagamat madalas na lumakad si Lance kasama si Bella, naniniwala si Alex na ang kanyang talento ay mananakop kay Bella. Si Bella ay isa ring nangungunang estudyante, at naniniwala siyang pipiliin siya ni Bella para sa kanyang talento, kumpara sa uri ng hindi edukadong martial artist ni Lance. Sa oras na ito, Lance ay sali room tutorial. Sally sinabi kung ano ang carbon dioxide, sodium chloride, potassium permanganate, hayaan Lance makinig sa galit ng isang grupo ng mga multo, ano ba? Sa kabila ng pagbawi nito sa buong gabi, hindi umutot si Lance. Gayunpaman, sa kabila ng katotohanan na si Lance ay walang ideya kung ano ang itatanong, si Sally ay napakatyaga at masaya ring nagayos. Kung ito man ay iba, ang pagbibigay ng isang hanggal na tao ng isang leksyon ay hindi mabata. Sige, let's call it a day. Sabi ni Sally na isinara ang kanyang libro. Oh! Tumayo si Lance at lumabas ng kwarto ni Sally. Ngunit sumigaw si Sally, bakit ka nagmamadaling umalis, hindi ka na ba makakapag-usap muli pagkatapos mong ayusin ang iyong mga aralin? Miss, ano pa ba dyan? Tanong ni Lance, naisip niyang masamang manatili sa kwarto ni Sally sa hating gabi, halos alas 11, at kung makita siya ni Kent maiisip niya ba? Kahit ano pa. Ngunit ngayon ay umalis si Kent sa isang business trip, hindi nakakagulat na pinanggahasan ni Sally si Lance na manatili para sa isang chat. Tumingin si Sally kay Lance, medyo nababalisa siya sa sandaling ito dahil nakikita ni Sally na gusto din ni Bella si Lance, kaya nakaramdam siya ng pagkabalisa, natatakot na samantalahin siya ni Bella at piliin si Lance pataas. Ano ang tingin mo kay Bella? Tanong ni Sally Brown na may pag-aalinlangan. 233. Bakit mo siya pinag-uusapan sa magandang paraan? Tumingin si Lance kay Sally. Casual conversation lang. Ayaw pag-usapan ni Lance ang kanyang nararamdaman, natatakot na isipin niyang muli ang kanyang nakatatandang kapatid na babae at magdulot ng krisis sa pag-ibig ng demonyo. Sorry, ayokong pag-usapan ang mga bagay na ito. Tumalikod si Lance at lumabas ng silid ni Sally. Isinara ni Sally ang pinto ng kanyang silid at inisip ang sarili, ano ang gagawin ko kung si Lance ay nababad ni Bella, inis na inis ako.
Malapit na ang bagong taon, hindi ko alam kung anong uri ng regalo para ihanda para sa kanya, kailangan kong maghanda ng magandang regalo para sa bagong taon para ipaalam kay Lance ang aking nararamdaman, ngunit hindi masyadong biglaan. Sa sandaling ito, sa tahanan ni Bella, nag-iisip din si Bella. Talagang gusto ni Sally si Lance, kahit na alam kong hindi ako sapat para kay Lance, ngunit hindi komportable na makita ang ibang babaeng katulad niya. Malapit na ang bagong taon, anong klaseng regalo ang ibibigay ko sa kanya? Si Bella ay nag-iisip din ng mabuti. Parehong babae, na parehong may gusto kay Lance, ay tila palihim na nag-iisip ng mga regalo sa araw ng bagong taon. Sa sandaling ito, sa bahay ni Elsa. Pinaiigting niya na ang kanyang pagsasanay kung paano basagin ang mga galaw ng espada ni Lance na itinuro sa kanya ng kanyang kapatid. Nag-aatubili si Yana na talunin ni Lance, marahil ay sanay na siya sa pagiging pinakamahusay sa talento at hindi makayanan ang biglaang pagkatalo. Sa oras na ito, bumalik si Elsa mula sa kaso, ang taong namatay sa airport ngayong gabi, walang clue. Yan, nag-practice pa ng martial arts nitong mga araw na to hindi ka pa tumitigil, wag kang masyadong mapagod. Sinabi ni Yana, ate, kailangan kong talunin si Lance. Nasanay ako sa sukdulan ng mga galaw ng espada na itinuro mo sa akin na basagin si Lance, sa palagay ko ay hamanin ko si Lance bukas. Agad itong inansayo ni Yana, at sigurado, ito ay isinagawa ng mahigpit, nang walang anumang kapintasan. Ngumiti si Elsa, talagang kaya mo, hindi dapat si Lance ang kalaban mo sa pagkakataong ito, kaya hamanin mo ba si Lance sa paaralan bukas? Tuwang-tuwang sinabi ni Yana, oo, nag-post na ako sa campus forum, bukas ng umaga, alas 9:30, sa Palanan Middle School Stadium, makikipagkita ako kay Lance para labanan ito. Oh, mabuti. Ngumiti si Elsa, sa katunayan, ayaw ni Elsa na matalo ang kanyang kapatid kay Lance, ang kanyang kapatid ay tinuruan niya. Nakahiga si Lance sa kanyang kama, handang matulog, at bago matulog, inilabas niya ang kanyang telepono para maglaro. Nakita ni Lance ang isang text message na ipinadala sa kanya ni Daylan, bukas si Yana ay opisyal na makikipag-duel sa iyo, siya ay nagpo-post ng isang hamon sa campus. Pumasok si Lance sa campus at talagang nakita niya ang post ni Yana. Lance, tapos na ang dakilang tita ko, bukas ng 9:30 AM, school stadium, duel tayo. Nang makita ni Lance ang challenge post ni Yana, tumawa lang siya, hindi ko talaga alam kung saan nakuha ni Yana ang tiwala niya, tinawanan ito ni Lance at hindi ito sineryoso. Gayunpaman, dahil hindi ito sineryoso ni Lance, hindi ibig sabihin na hindi rin ito sineseryoso ng iba, ang post na ito ay mayroon ng 80,000 na tugon, tila maraming mga estudyante ang lubos na inaabangan ang tunggalian sa pagitan ni Yana. At Lance, ito ay isang bagay kung sino ang numero 1 sa paaralan. Kinabukasan, pumasok pa rin si Lance sa paaralan gaya ng dati. Nang makarating si Sally sa silid-aralan, inilapag niya ang kanyang bag, lumapit kay Lance at sinabing, Lance, pupunta ako sa dance studio para mag-ensayo ng sayaw, gusto mo bang samahan kita? Mabuti. Para sa New Year's Day gala, isa sa aming mga programa sa klase ay ang aking solo na sayaw, at kailangan kong mag-ensayo ito ng mabilis sa mga araw na ito. Sinundan ni Lance si Sally sa dance room ng paaralan. Sa isang dingding ng dance room ay isang malaking salamin, si Sally ay nagpalit ng isang masikip na dance outfit sa changing room, si Lance ay halos lumuwa ang nosebleed sa paningin nito. Ang unang bagay na kailangan mong gawin ay tingnan ang mga bagong damit, at makikita mo na ang mga ito ay napakasikip, at makikita mo na ang mga ito ay napakahigpit. Ito ay hindi lamang isang oras, ito ay isang oras. Nakita ni Sally na nakamit niya ang kanyang layunin, naramdaman niyang napaka-interesante ng sayaw, at ilang beses siyang lumapit sa onward horse, ni Lance. Miss, lalabas muna ako. Sabi ni Lance, nagsasawa na si Lance at gustong iwasan ito. Bakit lumabas, hindi mo ba ako kayang panoorin na mag-practice ng aking sayaw? Sabi ni Sally Brown na may kalmadong mukha. Pero ikaw ngayon. Murphy watching me practice dancing, have some evil thoughts, if that's the case, then you go out.
Tumawa si Lance, paano iyon, ang pagtama kay Miss, hindi iyon isang qualified bodyguard, patuloy kang sumasayaw. Sally ay lihim na ibinuka ang kanyang mga labi at sinabi sa kanyang puso, idiot na may napakababang EQ, hindi mo ba nakikita na gusto kita? Magsusuot ba ako ng gayong sexy na dance costume para sa kanya kung ito ay iba? Mababa ba ang IQ ni Lance? Siguro nga, kung hindi, paano siya at si Little Sister, paano niya ito mami-miss sa past life niya? Siguro, ang Little Sister ay nagbigay din sa kanya ng maraming pahiwatig sa past life niya, kaya lang hindi alam ni Lance mismo. Pinanood ni Lance si Sally na sumayaw, ang hindi paglunok ay hindi totoo, hindi inaasahan na ang isang babaeng nakadamit ng ganito, kung nakatago, ay maaari pa ring magkaroon ng napakagandang atraksyon. Matapos ang pagtatapos ng ikalawang yugto, nagpalit muli ng damit si Sally. Let's go! That's it for today. Inabot ni Sally kay Lance ang isang piraso ng papel at buong pagmamalaki sa kanyang puso ay nagsabi, panasan mo ang iyong ilong na dumudugo. Natawa si Lance at sinabing, medyo kumakain ako nitong mga nakaraang araw, pinapatawa kita. Ayos lang, naiintindihan ko. Seryosong sabi ni Sally, ngunit nakangiti siya sa kanyang puso at ipinagmamalaki pa rin ang kanyang sarili. Sa katunayan, medyo nag-aapoy talaga si Lance, bagamat mainit ang katawan ni Sally, hindi ito sapat para hindi makontrol ni Lance ang pagdurugo ng ilong hanggang sa puntong hindi na niya makontrol ang mga ito. Siyempre, ang init ni Sally. Ang katawan ay naging sanhi din ng pagdurugo ng ilong. Nang lumabas sina Lance at Sally sa dance studio, nalaman nilang marami ng estudyante ang naghihintay sa gym, at marami pa ang tumatakbo patungo sa gym. Maaaring nakalimutan ni Lance ang tungkol sa tunggalian kay Yana, ngunit hindi makakalimutan ng ibang mga estudyante. Tama, 9:30 AM? Makikipag-duel sa akin si Yana, muntik ko nang makalimutan. Sabi ni Lance sabay hampas sa ulo. Natigilan si Sally, hindi ko rin alam. Hindi ka bumisita sa campus kagabi hanggang ngayon, kaya natural na hindi mo alam. Napakalaking bagay, ngunit talagang nakalimutan mo. Tumingin si Sally kay Lance nang walang imak, talagang iniisip kung wala siyang pakialam sa iba na si Yana. Oh, huwag na tayong mag-usap, magmadali tayo sa stadium, kung hindi, natatakot akong isipin ni Yana na tumatakas ako sa labanan. Sa isang tango ng kanyang ulo, mabilis na naglakad si Sally at silang dalawa patungo sa sports field. Sa sandaling ito, sa sports field, nakatayo si Yana sa gitna ng field, matagal na siyang naghihintay dito, 9:45 PM na ngayon at hindi pa dumarating si Lance. 234. Dumating din si Elsa, nakatayo sa isang sulok ng stadium, nakasuot ng uniforme ng pulis, sobrang init ng katawan, hayaan ang maraming lalaki na lihim na tumutok sa kanya, itong London City, ang unang magandang bulaklak ng pulis, hindi rin alam kung sino ang makakahuli sa kanya. Puso sa hinaharap. Si Elsa ay hindi bababa sa kalahati ng pangarap na manliligaw ng London City, kung gaano karaming mga lalaki ang nagpapantasya sa kanya ay hindi na makalkala. Nang pumasok si Lance sa stadium, sumigaw ang isang estudyante, nandito na si Lance. Biglang tumingin ang lahat sa pasukan at pumasok si Lance. Tumingin si Elsa kay Lance at sinabing, Lance, bakit ang tagal mo, bilasan mo. Agad na naglakad si Lance sa gitna ng stadium at tumayo ng 5 metro sa harap ni Yana. Lance, 15 minuto kang huli. Sabi ni Yana. Ngumiti si Lance, sorry, nakalimutan ko. Ano, nakalimutan mo? Makakalimutin ka ba ng napakalaking bagay? Napabuntong hininga si Yana, naramdaman niyang sinadya ni Lance na ikumpara, sinong estudyante ang hindi umaasa sa bagay na ito sa madaling araw, at talagang sinabi iyon ni Lance. Nakalimutan na niya, ano pa kaya kung hindi kunwari nagkukumpara? Nako, muntik ko na talagang makalimutan, natatakot akong hindi ko man lang alam ang nangyari noong dumating na lang ako sa punto na ang daming estudyanteng tumatakbo patungo sa stadium. Sumimangot si Yana, sige, huwag kang magkunwari, alam kong hindi mo nakalimutan, hindi kita inakusahan na late ka, ano ang sinabi mo tungkol sa paglimot? Oh, kung gayon, hindi mahalaga.
Napangiti si Lance, natuklasan ni Lance na si Yana ay nakasuot ng maskara ng balat ng tao, maaaring hindi ito makita ng iba, ngunit si Lance ay nagmasid ng mabuti at nakita niya ito sa kanya. Isang segundo upang tandaan na basahin ang libro. Gayunpaman, hindi interesado si Lance na malaman ang tungkol sa kanyang mga personal na bagay, kaya tinanggap niya ito bilang hindi. Lance, noong huling beses na nakalaban kita, nagkataon na. May isang dakilang tiyahin at hindi ko mailabas ang aking pinakamalakas na lakas, ngunit ngayon, ang aking dakilang tiyahin ay tops na at kaya kitang ipaglaban ng buong puso. Natapos magsalita si Yana, pakiramdam niya ay medyo namula ang kanyang sarili, isa man itong dakilang tiyahin o hindi mas alam niya kaysa sa iba, ngunit ngayon ay maaari lamang niyang linlangan ang kanyang sarili at ang iba na tulad nito. Tumawa si Lance at nagtanong, kaya, sigurado ka bang malinis ang tiyahin mo? Huwag mo nang hintayin na maapektuhan muli ang iyong paglalaro, ayokong makipaglokohan sa iyo ng sunod-sunod. Lance, mangyaring huwag gumamit ng ganoong tono ng boses, huwag pansinin kung ako ay malinis o hindi, kahit na hindi pa, sapat na upang makitungo sa iyo. Sabi ni Yana na may kasamang ilan. Galit, dahil ang tono ni Lance ay medyo mababa ang tingin sa kanya. Kung ganoon, kumilos na tayo. Wika ni Lance at inilabas ang kanyang katawan ng espada, na halos 1 metro. Itinaas ni Yana ang kanyang espada at sinaksak ito ng magkabilang paa sa isang punto. Dang! Sa sandaling magdikit ang mga espada ni na Lance at Yana, biglang inatake ni Yana ang mahinang punto ni Lance. Natigilan si Lance at palihim na sinabi, hindi nakapagtataka kung gaano siya katiwala sa pagkakataong ito, natagpuan niya ang mahinang punto ng aking espada. Tuwang-tuwa si Yana nang makitang talagang nagtrabaho ang kanyang kapatid na babae. Uminom. Masarap na uminom si Yana at ibababa na sana si Lance. Ngunit sa sandaling iyon, biglang binago ni Lance ang kanyang sword technique, at bagamat ginagamit pa rin niya ang psychic sword technique, si Lance ay nag-upgrade sa isang kisap mata upang i-target ang mga kahinaang iyon. Swoosh! Ilang espada pababa, si Yana ay inatake at umatras. Anong nangyayari, bakit hindi epektibo ang basag na espada ni ate? Nagmamadali si Yana. Sa sandaling ito, si Elsa, na nanunood mula sa sulok ng stadium, ay nabigla. Sinabi ni Elsa sa kanyang puso, si Lance ay talagang isang henyo sa martial arts, nakita niya ang kapintasan ng kanyang espada na lumipat mula kay Yana at nag-upgrade sa isang kisap mata. Sa pagkakataong ito, ang cracked sword move ni Yainer ay ganap hindi epektibo. Namangha si Elsa sa talento sa martial arts ni Lance habang nag-aalala para sa kanyang kapatid. Gayunpaman, sa susunod na pagpikit ng mata, nagulat si Lance sa paggalaw ng espada ni Yana. Tinusok ng espada ni Lance ang dibdib ni Yana. Si Yana ay natakot, huli na para gumawa ng anumang pagtutol. Gayunpaman, agad na binawi ni Lance ang kanyang espada, ang espada ay nakaturo sa dibdib ni Yana, ang dulo ng espada ay nakatutok lamang sa dibdib ni Yana, na medyo naging pervert. Natigilan si Yana, abala sa pagtatakip ng kanyang dibdib, humuhuni, nakakahiya ka. Inalis ni Lance ang espada, medyo hindi makapagsalita. Sinabi ni Lance, Yana, mukhang hindi naubos ang tubig ng iyong dakilang tiyahin. Ang pangungusap na ito ni Lance ay sinadya upang maging isang sarkastikong pahayag, ngunit bilang resulta, naisip ng mga hindi nakikilalang estudyante na totoo ito at sumigaw, Yana, ikaw ay isang sampay na spoil sport, hindi ka mag-drain clean bago ka bumalik Sayang ang oras ko, walang hilera malinis na balisa Si Yana ay itinuro at pinagalitan ng napakaraming estudyante, na nakakaramdam ng labis na kahihiyan, na para bang siya ay nanunuya. Si Elsa ay abala sa paglalakad. Lance, huwag masyadong mayabang, iligtas mo ang mukha para sa kapatid ko. Sabi ni Elsa. Sinabi ni Lance, iligtas mo na ang mukha. Lance, kung mayabang ka na naman, huhulihin kita at dadalhin sa Public Security Bureau. Hahaha, official shoe? Naglakas loob ka lang na maging mayabang sa harap ko at sa iba pang ordinaryong mamamayan, kung narito ang pagkatalo ng Dark Warrior, matatakot kang magsalita. Ikaw.
Galit na galit si Elsa, ayaw niyang marinig ang apat na salitang Dark Warrior, si Lance ay may kinikilingan na banggitin ang taong ito sa kanyang harapan. Ngumiti si Lance at naglakad palayo. Malungkot na tanong ni Yana, "Ate, bakit hindi makagalaw ang pumutok na espada na itinuro mo sa akin?" Walang magawang sinabi ni Elsa, "Yanner, pagkatapos ng lahat ng ito, dapat kang umamin ng pagkatalo." Hindi ako aamin ng pagkatalo, hindi ako papayag na matalo sa kanya. Pagkaraan ng pagiging numero 1 sa mahabang panahon, si Yana ay biglang natalo at hindi naniwala. Yanner, si Lance ay talagang mas malakas kaysa sa iyo. Ang cracking sword move na ginamit mo lang para harapin siya ay orihinal na epektibo, gayunpaman, ang talento ni Lance sa martial arts ay pambihira, na-upgrade niya ito at inayos ito sa isang kisap mata laban sa those few flaws. So the originally effective cracking sword move was suddenly ineffective. Even I have to admit that he really is a martial arts genius, with a surprisingly high comprehension of swordsmanship. Your martial arts comprehension, to be honest, is really not at lahat ay maihahambing sa kay Lance. Kung hindi, kumurap lang si Lance para mag-upgrade, at maaari ka ring kumurap para i-crack ito muli. Sa kasamaang palad, natalo ka kaagad, ang talento sa martial arts ni Lance, at hindi naman talaga unfair na nawala ka sa kanya. Si Yana ay natigilan doon, nakikinig sa pagsusuri ng kanyang kapatid, at biglang naramdaman na ang pagkatalo kay Lance ay hindi gaanong kapanipaniwala. Paano posible para sa White Cloud High School na magkaroon ng mga estudyante na may ganoong kataas na talento sa martial arts, hindi ko lang maisip. Sabi ni Yana. Oh, napakalaki ng mundo, mayroong lahat ng uri ng kababalaghan, aminin ang pagkatalo, Yanner, napakataas ng talento ni Lance sa martial arts, ang kanyang mga tagumpay sa hinaharap ay dapat na hindi pangkaraniwan, mas mataas pa kaysa sa akin, sa halip na magalit sa kanya. Bakit hindi mo siya maging kaibigan at mag-aral at matuto mula sa kanyang mga lakas at merito? Tumango si Yana at naghanda na umuwi kasama ang kanyang kapatid. Gayunpaman, sinabi ni Elsa, Yanner, hindi ka maaaring manatili sa bahay araw-araw, sa palagay ko ay dapat kang pumasok sa paaralan sa hinaharap, dati mong sinasabi na ang paaralan ay walang kalaban, at ang mga eksperto sa henyo ng paaralan ay mahina. Ngunit ngayon, pinatay ka ni Lance, na nangangahulugan na ang Palanan High School ay walang mga eksperto, ngunit iniisip mo lang na ikaw ay lahat ay gustong makipagkompetensya. 235. Walang magawang tumango si Yana, sa katunayan ay handa na rin siyang pumunta sa paaralan upang magturo sa hinaharap, hindi na niya maisip na ang paaralan ay punong-puno ng mga mahihinang tao tulad ng dati at ayaw niyang makitungo sa isang grupo ng mga mahihina. Sinabi ni Elsa, hindi ko alam kung may mga nakayukong tigre at nakatagong dragon sa mga estudyante ng Palanan Middle School, ngunit may kilala akong medyo malalakas sa mga guro ng Palanan Middle School. Bumalik si Yana sa silid-aralan, matagal na siyang nakapunta doon. Agad na nag-post si Yana sa campus, inaamin ko na natalo ako sa iyo, Lance. Si Yana ay kusang umamin ng pagkatalo, at si Lance ay ganap na naging numero 1 sa Palanan High School Genius Master List. Sumagot ang isang hindi kilalang kaibigan, paano kung ang henyo na eksperto ay mauna, ito ay kapaki-pakinabang lamang kung mayroon kang talento, huwag kalimutan na ang Palanan Middle School ay isang lugar upang mag-aral, hindi isang lugar upang makipagkompetensya. Sa aking mga mata, ang unang lugar sa listahan ng Henyo Master ay hindi kasing husay ng nangungunang mag-aaral na may unang baitang. Ang taong nagpadala ng tugon na ito ay si Alex. Malapit na ang bagong taon, maraming klase ang nag-e-ensayo ng mga skit, o mga koro, at ang buong paaralan ay nagkaroon ng maligaya bago ang bakasyon. Ngunit sa ngayon, sa isang tiyak na villa sa London City, isang lalaking may masamang tingin ang nagtanong, paano inihahanda ang mga plano? Tiyakin ni Kuya, ang planong ito ay maingat naming inihanda, nag-invest ka ng $150 milyong para bumaba para lang makuha ang katawan ni Elsa, dumudugo ng husto, hindi man lang ito nakikita ng langit, at tiyak na pagpapalain ka para magtagumpay. Sa pagkuha kay Elsa, sabi ng isang kasambahay.
Ang lalaking ito na may nakakatakot na hitsura, na tinatawag na Jerry, ay ang pangalawang pinuno ng Hall of the Transfiguration Dragon. Noong huling pagkakataon, ang kanyang nakababatang kapatid na si Jonas, ay dinala ng pulisya sa Public Security Bureau para sa pagsisiyasat sa pagpatay sa 3 tao at itinago ang aksidente sa sasakyan ng ibang tao, at bilang resulta, nawasak siya ng isang pagkatalo. Gayunpaman, bagamat hindi pa katagal, itong Jerry na ito ay tila nakalimutan na ang tungkol dito at nakatutok sa paghahanda ng isang malaking plano upang bitag si Elsa. Napakahirap din ni Jerry para mahuli si Elsa, gumastos ng 150 milyon at kumuha ng 2 super expert. Ang 2 eksperto na kinuha niya ay parehong antas ng martial arts na higit sa 50. Hinawakan ni Wang Singer ang isang tasa ng tsaa sa kanyang kamay at ngumiti. Lahat ng lalaki sa lungsod ng London ay nagpapantasya na makitulog sa isang magandang babae tulad ni Elsa, ngunit sa kasamaang palad, ngayong gabi, ako ang mauunang makarating doon, hahaha. Isang malakas na tawa ang pinakawalan ni Jerry. Nagtungo si Elsa sa Public Security Bureau upang tingnan kung natagpuan nila ang pagkakakilanlan ng namatay sa paliparan kahapon, ngunit sa kasamaang palad ay hindi nila nakita ang pagkakakilanlan ng namatay na iyon. Tungkol sa Dark Warrior, wala pang progress ang polis, haunted ang Dark Warrior at mali-mali ang kinaroroonan niya, kaya hindi na siya matagpuan. Maya-maya lang, pumasok ang isang pulis at sinabing, "Team Shu, may sulat para sa iyo." Sinabi ni Elsa, ilagay ito sa mesa. Inilagay ng pulis ang sulat sa mesa, at tinapos ni Elsa ang kanyang trabaho bago buksan ang sobra. Ngayong gabi, salubungin mo ako sa Grass Temple sa labas ng West City, huwag kang magdala ng iba, isang pagkatalo. Isang pagkatalo. Nagulat si Elsa. Ang akala niya ay isang ordinaryong sulat ng reklamo o kung ano paman, ngunit hindi niya inaasahan na ito ay isang sulat mula sa Dark Warrior. Gayunpaman, ito ay lubos na naaayon sa estilo ng Dark Warrior, na nagpapadala ng sulat sa isang mahiwagang paraan na hindi nakakaakit ng atensyon ng sinuman. Is it really Dark Warrior? Why did he ask me out of the blue? Not afraid of me, arrest him. Si Elsa ay puno pa rin ng pagdududa tungkol sa liham na ito. Gayunpaman, kahit na siya ay naguguluhan pa rin, kailangan niyang pumunta dahil ito ay isang bagay ng isang pagkatalo ng Dark Warrior. Agad na inutusan ni Elsa ang ilang katulong na palihim na maglagay ng bantay sa Grass Temple sa labas ng Western City. Sinadya din ni Elsa na mag-set up ng ilang sniper sa mataas na lugar, kaya lang, maaaring walang pagkakataon na tamaan ang Dark Warrior. Ang ganitong uri ng karunungan, gaano man kabilas ang bala, ay nangangailangan ng pagmamanipula ng tao. Sa White Cloud High School, lumipas na ang umaga. Nagpunta na ang lahat para kumain ng tanghalian. Lance, binabati kita sa pagiging numero 1 eksperto sa White Cloud High School, hayaan mo akong bilhan ka ng pagkain sa tanghali, okay? Espesyal na dumating si Shanghai Zhou sa Class 32 at inimbitahan si Lance. Si Sally ay abala sa pagsasabing, hindi na kailangan, sasamahan niya akong kumain sa tanghali. Tumingin si Lance kay Leslie, biglang na-curious tungkol sa kanya, anong klaseng tao siya, na nagturo sa kanyang kaakit-akit na mga kasanayan. Sa mundo ni Lance, mayroon ding mga fawning arts, na kilala bilang evil arts sa Jianghu World, na kung saan ang mga tao mula sa Devil's Cult ay magaling sa ay isang taong may higit na kaakit-akit na mga kasanayan. Fine, tatanggapin ko ang treat mo. Sabi ni Lance. Hindi makapaniwalang tumingin si Sally kay Lance, tinapakan ang kanyang paa sa galit, at lumakad palayo kasama ang kanyang mesa na puno ang bibig. Ngumiti si Leslie, hindi inaasahan na tatanggapin ni Lance ang kanyang treat. Sumang-ayon si Lance dahil curious siya sa pagiging kaakit-akit niya at gusto niyang samantalahin ang pagkakataon na makilala siya ng mas mabuti. Lance, tara na. Good. Tumango si Lance. Kung gayon, saan tayo kakain? Tumingin si Leslie kay Lance nang may umaasam na tingin na naglalabas ng walang katulad na alindog. Maaari kang pumunta kahit saan mo gusto. Sabi ni Lance. Lumakad si Leslie at sinundan siya ni Lance. Sinabi ni Leslie sa kanyang puso, si Lance kaya ay ginayuma ko na.
Bakit bigla ka na lang naging masunurin? Tapos pumunta tayo sa isang off-campus hotel, maghanap ng lugar kung saan tayong dalawa lang, at maghapunan. Good. Sabi ni Lance. Dinala ni Leslie si Lance sa isang pribadong silid sa isang off-campus restaurant. Gayunpaman, si Leslie ay hindi nagmamadaling umorder ng pagkain at isinara ang pinto ng booth. Ikinawit ang kanyang daliri kay Lance at ngumiti ng nakakaloko. Lance, halika rito. Huminto ang puso ni Lance, itong Leslie, natatakot akong isipin niya na kinukulam niya ako. Isang alindog lang, sa pag-aakalang hindi ko pa ito nakita, kung hindi ako dumating sa mundong ito na may malaking pagbaba ng lakas, hindi sana ito titingnan ng iyong maliit na alindog. Gayunpaman, nakita ni Lance na inakala ni Leslie na nalito siya, kaya pinaglalaroan lang niya ito. Umakyat si Lance sa harapan ni Leslie. Ngumiti si Leslie nang may pagmamalaki at sinabi kay Lance, maganda ba ako? Sinabi ni Lance, ang ganda, na para bang ito ay isang celestial fairy. Hajijek. Nakinig si Leslie sa mga hajijek at sinabing, bagaman maraming mabahong lalaki ang nagsasabing maganda ako, ang sinabi mo lang ang pinaka-komportable kong marinig. Lance, akala ko hindi ito madaling tanggapin. Down ka? Pero hindi ko ine-expect na madali kang ma-down, na overestimate ta noon. Walang sinabi si Lance. Sinabi ni Leslie, Lance, sampelan mo ang iyong sarili. Itinaas ni Lance ang kanyang palad at sinampal ang puwitan ni Leslie. Sampal. Gumagawa ng malakas na ingay, orihinal na gustong sampelan ni Lance ang kanyang mukha, ngunit sa pag-iisip, kahit isang magandang babae, binigyan niya ito ng mukha sa unang pagkakataon. Ikaw. Sumakit ang puwitan ni Leslie, at nagulat siya at nagalit. Halika, Leslie, hindi mo ba ako inimbitahan sa hapunan? Hindi ka man lang tinukso sa akin. Napabuntong hininga si Leslie. 236. Nako, ikaw lang ang makakatukso sa akin. Huwag kang ang tanga, anong ginagawa mo sa paggamit ng charm para akitin ako ng 3 beses? Napangiti muli si Leslie at sinabing, dahil, gusto kita. Kailangan mo bang gumamit ng phone kung gusto mo ako? Maaari mo akong habulin ng hayagan at tapat. Lance. Habulin mo at magiging boyfriend kita. Hindi. Sabi ni Lance Damon. Tapos hinahayaan mo pa akong habulin ka, kaya kailangan kitang palamanan. Idiniin ni Lance si Leslie sa dingding at idiniin ang katawan nito sa kanya, halos bibig sa bibig niya. Nakita ni Leslie si Lance na biglang nasa hindi maliwanag na posisyon patungo sa kanya, at hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting kaba. Ano ang gusto mong gawin? Tanong ni Leslie Smith. Leslie Smith, sino ang nagturo sa iyo ng iyong kaakit-akit na kakayahan? Tanong ni Lance Damon. Haha, anong kinalaman mo? Tandaan ang URL, consuate.net. Palaging nararamdaman ni Lance na mayroong isang pahiwatig ng hindi maipaliwanag na koneksyon sa pagitan ng pamamaraan ng pagphoning ni Leslie at isang napakalakas na kaaway mula sa kanyang nakaraang buhay. Marahil ay labis niyang iniisip ito, paano ito magiging posible, pagkatapos ng lahat, hindi alam ni Lance kahit ano tungkol sa kaakit-akit na sining. Huwag na. Binitawan ni Lance si Leslie. Biglang nagtanong si Leslie, Lance, natatakot ka ba sa akin? Tumawa ng masama si Lance, natatakot sa iyo. Sa iyo. Kung gayon, bakit ka interesadong kamakaway ako sa iyo? At ngayon lang nang tanungin mo ako kung sino ang nagturo sa akin ng kaakit-akit na pamamaraan, kitang-kita ko ang bakas ng kaba sa iyong mukha. Leslie. Tumawa si Lance, ang kakayahan nitong Leslie na makita ang mga bagay-bagay ay talagang malakas, at oo, si Lance ay nagkaroon ng nerbiyos na hitsura ngayon lang. Nakita ka ni Lance ng isang pahiwatig ng kaaway na iyon. Ang kaaway na iyon ay ang Demon Saint Maiden mula sa kanyang nakaraang buhay. Si Lance ay maraming beses na nagdusa sa kanyang mga kamay sa kanyang nakaraang buhay. Ang taong ito, si Lance ay hindi man lang nang ahas na sabihin na siya ay nagkaroon pinigilan siya sa kanyang nakaraang buhay. Gayunpaman, malamang na nag-overthink ito, nakita lang ang alindog ni Leslie at iniugnay ito sa Demon Saint Maiden. Sige, Leslie,
hindi mo ba ako ililibre sa hapunan? Kung hindi, please, aalis na ako. Sabi ni Lance, hindi masyadong iniisip ang kaguluhan ng kanyang nakaraang buhay, ang mga kaaway ng kanyang nakaraang buhay. Ay isa ng dumaraan na ulap. Ngumiti si Leslie, kung sasabihin kong treat kita sa hapunan, treat kita sa hapunan, ngunit Lance, ngayon lang ako nadismaya sa iyo, kaya madaling malito sa akin. Ngunit ngayon nakita ko na ikaw Ray not so easy, hehe, I feel happier instead, which means, you're very challenging. Ngayon ko lang natutunan ang art of charming, and I swear, in the future, you'll be on your nilang licking my feet. Seeing as you can still have a meal with me now, I promise na tatanggalin ko ang sapatos ko kapag dinilaan ko ang paa ko, hahaha. Tumawa ng masama si Lance at ngumuso, self-righteous. Nag-order talaga si Leslie, at nagkaroon ng hindi gaanong kainan kasama si Lance at ang kanyang dalawang tauhan. Habang kumakain, nagtanong si Lance, Leslie, sa totoo lang, ilang lalaki na ang nakukulam mo? Bakit ko sasabihin sa iyo? Bakit ba ang dami mong lalaking pinagkakaguluhan, anyway? Is it to get your own physical gratification? I see that you are really beautiful looking, why don't you just be a woman and be a slut who lust after men and go around picking? Sila. Galit ang mukha ni Leslie, who is a slut. Hindi mo ba pinagkakaguluhan ang mga lalaki para patulogin ka? Ikaw, Lance, maganda ang iniisip mo. Bumantong hininga si Leslie at umalis sa mesa. Dahil dito, lalo pang na-curious si Lance, ngunit hindi nag-abala si Lance na intindihin ito. Ano man ang layunin, imposibleng malito pa rin si Lance. Pagbalik sa klase sa hapon, medyo nagalit si Sally na sa tanghali si Tangzi. Gaano kalakas ang loob niya maging walang galang sa kanya, tumanggi siyang tanggapin ang imbitasyon ni Leslie para kay Lance, ngunit kailangan pa rin ni Lance na pumunta sa hapunan kasama si Leslie. Hindi niya ito sineseryoso, salamat sa kanyang sadyang pagsusuot ng isang sexing dance costume at kasayaw sa kanya sa umaga. Kaya, labis na naagrabyado si Sally, naisip niya ang insomnia kagabi para bigyan si Lance ng ilang regalo sa araw ng bagong taon, ngunit mabuti siya at pinagalitan siya. Natapos ang mga klase sa gabi. Miss! Miss! Ilang beses sumigaw si Lance ngunit hindi pinansin, si Sally ay desperadong naglakad pasulong. Si Lance ay mukhang maganda sa galit na hitsura ni Miss. Miss, pinapanood ako ni Leslie Smith na manood ng sine. Kumuha si Lance ng 2 movie ticket at sinabing. Agad na tumalikod si Sally at nagbabala, how dare you? Hahaha, hindi mo ba ako pinansin, kung papansinin mo ulit ako, kailangan kong manood ng sine kasama si Leslie Smith. Sige, I treat kita ng sine ngayong gabi. Nakita ni Sally si Lance na may hawak na 2 ticket sa sine at nagtanong, saan mo nakuha ang mga ticket sa sinehan? Hey! Don't care where I'm from? I'll treat you to a movie tonight, pupunta ka ba o hindi? Napabuntong hininga si Sally, huwag na. Sige, sasama ako kay Bella. Agad na tumalikod si Sally at inagaw ang tiket ng pelikula mula sa kamay ni Lance at sinabing, dahil napakatapat mo, pupunta ako. Ngumiti si Lance nang walang pag-iingat. Ang 2 movie ticket na iyon ay binigay sa kanya ng isang babaeng estudyante na nagngangalang Cherry noong tanghali, dahil huling beses siya ay binugbog ng nakababatang kapatid ni Wu Xiaojia at binigyan si Lance ng 2 movie ticket bilang kapalit. Hindi umuwi sina Lance at Sally, kumakain ng maanghang na mainit na pagkain sa kalye at pagkatapos ay pumunta sa sinehan upang manood ng sine pagkatapos. Si Sally ay nasa mabuting kalooban, kumakain ng maanghang na mainit na pagkain at nanonood ng mga pelikula kasama si Lance, at may pakiramdam ng isang mag-asawang nagde-date, hindi pa siya naging ganito kasaya ngayong gabi sa kanyang buhay. Habang si Lance ay nanonood ng pelikula kasama si Sally, si Elsa kasama ang ilang mga katulong, ay pumunta sa Grass Temple sa labas ng West City. Ang Grass Temple ay nakapag-set up na ng maraming police ambush, na may 3 sniper na nakatago sa 3 vantage point. Nakatayo si Elsa sa bubong ng Grass Temple, isang dating city god temple na matagal nang gumuho.
Nagniningning ang buwan sa langit, hindi nagtagal, dumating ang isang lalaking nakasuot ng all-in black, natapakan niya ang mga sanga at dahon ng tuktok ng puno at mabilis na lumipad papunta sa harapan ng Grass Temple. Nakita ni Elsa na dumating na nga ang Dark Warrior, natuwa ang kanyang puso, dapat niyang mahuli siya ngayong gabi. Dark Warrior? Ikaw talaga? Ano ang gusto mong ipaalam sa akin? Tanong ni Elsa. Bang! Sa di kalayuan, biglang nagpaputok ang isang sniper patungo sa lalaking nakaitim. Gayunpaman, ang lalaking nakaitim ay napaka-alerto, ang martial arts realm ay umabot na sa antas na ito, ang kanyang pagka-alerto ay napakahusay na, at sa isang pitik sa hangin, kailangan lang niyang bahagyang mapalihis ng kalahating punto, at dumaan ang bala. Nagulat si Elsa, hindi siya nagutos, na random na nagpaputok. The man in black grunted, "You actually set up an ambush, then we'll talk about it another day." Pagkasabi noon ay mabilis na lumipad ang lalaking nakaitim. Galit na nagtanong si Elsa, sino ang nagpaputok ng baril? Team Shu? Hindi bumaril ang mga tao natin, hindi ang pulis natin. Nang makita ni Elsa na aalis na ang Dark Warrior, agad niya itong hinabol muna. Dark Warrior? Huwag kang maglakas loob na subukang tumakas muli. Sigaw ni Elsa. Gayunpaman, sa ilang kadahilanan, naramdaman ni Elsa na parang ang liwanag ng Dark Warrior na ito ay hindi kasing lakas ng dati, ngunit gusto pa rin ni Elsa na humabol muna. 237. Ang lalaking iyon na nakaitim na nakadamit ay mabilis na nakatakas ng ilang libong metro sa isang lambak sa labas ng lungsod, at ang mga pulis sa likod niya ay natural na hindi makahabol. Isang taunang Dark Warrior, tumatakbo pa rin. Mula sa isang dosenang metro sa likuran niya ay ang boses ni Elsa, naramdaman ni Elsa na madaling habulin ang Dark Warrior sa pagkakataong ito, alinman sa hindi siya Dark Warrior, o sadyang binagulan niya. Huminto ang lalaking nakasuot ng itim sa harapan. Inilabas ni Elsa ang kanyang espada. Sa sandaling ito, biglang nakaamoy si Elsa ng mabangong amoy sa hangin. Sa sumunod na sandali, may kakibang naramdaman si Elsa. Hindi maganda, nakakalaso na usok. Nag-react si Elsa, at ang lalaking nakaitim sa kanyang harapan ay biglang pumapatay kay Elsa, at isa pang eksperto ang sumugod palabas mula sa kagubatan sa tabi niya. Nalanghap ni Elsa ang nakal-alasong usok, naapektuhan ang kanyang pag-iisip at ang kanyang mga galaw ay hindi makasabay sa kanyang utak. Bang! Sa loob ng ilang suntok, si Elsa ay sinampal ng husto. Hindi ka isang talunin ng Dark Warrior. Sigaw ni Elsa. Unfortunately, you know too late. Sabi ng isa pang nakaitim na lalaki. Isang segundo upang tandaan na basahin ang libro. Ang dalawang lalaking ito na nakasuot ng itim ay parehong may kasanayan sa martial arts, at naramdaman ni Elsa na kahit sa mga normal na panahon, maaaring hindi ganoon kadaling talunin sila, hindi pa banggitin na ang kanilang lakas ay lubhang nabawasan matapos tamaan ng kanilang lason. Usok. Si Elsa ay handa nang magpunit noon at doon. Gusto mong umalis, posible ba? Dalawang lalaking nakaitim ang umatake. Ang makamandag na usok mula sa pag-atake ni Elsa ay naging mas matindi, at nakaramdam na ng pagkahilo, si Elsa ay lumaban ng 5 minuto at nawalan ng malay. Ang dalawang lalaking nakaitim ay mabilis na lumikas kasama si Elsa at ibinigay siya kay Jerry, 150 milyon sa kamay. Ang mga bagay na ito na walang kinalaman kay Lance ay naiwan muna sa ngayon. Sa oras na ito, sina Lance at Sally ay nanonood ng pelikula sa sinehan. Nakaupo sa harap ni Sally ang isang mag-asawa, ang pelikula ay hindi tumingin, isang sandali upang halikan, isang sandali upang bamulong, seryosong nakakaapekto sa likod na hanay ng pag-upo ni Sally. Si Sally ay nalungkot at sinabi kay Lance, huwag tayong manood, punta tayo sa ibang lugar, yung dalawang tao sa harap natin hindi nanonood ng sine at naghahalikan sa bawat pagliko, it's unbearable. Sinipa ni Lance ang front row, at lumingon ang dalawang naghahalikan sa front row. Nagulat si Lance nang makitang sila iyon. Kayo ba? Nagsalubong ang mga kilay ni Lance. Ngumiti ng paumanhin ang batang babae kay Lance at tumawag, Tang Xiao. Ang bata, sa kabilang banda, ay galit na galit kay Lance.
Natarante si Sally at nagtanong, bakit kayo magkasamang nanunood ng sine? At naghahalikan sa sinehan, noong nakaraan, hindi ka ba niya binugbog ng husto sa paaralan? Hiyang-hiya ang babaeng iyon at napayuko. Natarante rin si Lance, ang pangalan ng babaeng ito ay Cherry. Ito na ang huling pagkakataon sa harap ng paaralan, sa pamamagitan ng isang baliw na pambubugbog na tinatawag na lianong makina, umakyat si Lance upang iligtas siya, ngunit tingnan mo itong si Chu and si Ren, kasama ang taong nambugbog sa kanya para manood ng sine, pero paminsan-minsan ay naghalikan. Hindi makapaniwala si Sally, huling beses kanyang binugbog ng ganito, nanonood ka talaga ng pelikula kasama siya ngayon, ano ang nangyayari? Medyo nagalit si Sally, noong huli niya itong nakita. Nabugbog ng husto, inutusan niya si Lance na iligtas siya, ngunit hindi niya inaasahan na mabilis niyang gagaling ang kanyang mga peklat at makakalimutan ang sakit. Sinabi ni Cherry, Tang Xiao, ako. Tanong ni Lance, itong si Lee, boyfriend mo ba siya? Umiling si Cherry, hindi. Then you guys were just kissing from time to influence us to watch the movie. Nahihirapang sinabi ni Cherry, siya, nakaupo talaga siya sa front row ng best friend kong lalaki. Mas mahigit hindi nakaimik si Lance, binabugbog ka pa rin ng isang lalaking matalik na kaibigan. That time, ginawa rin niya yun dahil sa galit, pero okay na rin, at nakaayos na siya. Nima, gawin mo akong maingay. Bamantong hininga si Lance. Sinabi ni Sally, Lance, hindi maganda ang pelikula, tara na. Manam. Lumabas ng sinehan sina Lance at Sally. Sa sandaling lumabas ng sinehan sina Lance at Sally, ang tinatawag na liwat machine, ay biglang sinampal ang mukha ni Cherry at pinagalitan, ibinigay mo sa kanila ang kanilang mga tiket sa pelikula. Well, I'm actually thankful na tinulungan ako ni Don Zixon last time. You fucking bitch. You know I hate them and you gave them movie tickets. Sinampal ulit ni Lee Watts high name ang bata, na para bang nagliliyab ito at gustong ituloy ang laban. Si Lance at Sally ay lumabas na sa sinehan. Mag-ice skating tayo. Sabi ni Sally. Mabuti. Tumango si Lance. Sa sandaling iyon, tumunog ang telepono ni Lance, at sa unang tingin, ito ay isang tawag mula sa maliit na kagandahan ng hacker. Tumabi si Lance para kunin ito, at nanlumos si Sally nang makita niyang sinasagot pa rin ni Lance ang telepono sa likod niya. Hoy, Sarah, anong meron? Tanong ni Lance. Kuya Lance, may isang heroic rescue job na gusto mong gawin, gusto mo bang gawin? Isang hero to the rescue. Nako, para lang sa langit ang ginagawa ko, hindi ito part-time. Kinailangan pa ni Lance na mag-ice skating kasama si Sally, kaya paano siya magkakaroon ng oras para iligtas ang isang bayani? Paano kung ang taong nasadyep ay si Elsa? Hacker. Elsa? Kailangan ba niya ako para iligtas siya? Brother Lance, kakatawag ko lang at nalaman ko na si Elsa ay inaresto at nakakulong sa basement ng ilang farmhouse sa labas ng Western City. May lalaking nagngangalang Jerry or something na papunta sa labas ng lungsod, at tila sinusubukan niyang hawakan si Elsa ngayong gabi, kaya tatawagan kita, at kung hindi ka interesado sa bayanihang iligtas siya, kalimutan mo na ito. Kung interesado ka, kailangang magmadali. Nag-alinlangan si Lance, mayroon pa rin siyang magandang impresyon kay Elsa, isang matuwid na pulis, nakakalungkot kung talagang hahayaan niya maging malakas ang isang tao. Sige, saang farmhouse? Tanong ni Lance. Mukhang tinatawag itong Date Mountain Farmhouse, dumiretso ka kaagad sa labas ng Western City, aalamin ko ang eksaktong lokasyon para sa iyo, kung hindi, magiging malakas si Elsa kung late kang dumating. Manam. Tumango si Lance, ibinaba ang telepono, at naglakad pabalik kay Sally. Sino ang tumawag sa iyo? Tanong ni Sally, medyo nawala ang puso niya kay Lance na sadyang sinasagot ang telepono sa likod niya. Wala nga pala, nagmamadali talaga ako, hindi ako makakasama sa iyo mag-skate, ibibigay ko sa iyo ang susi ng kotse ko, pwede ka nang magmaneho pabalik.
Kinuha ni Lance ang mga susi kay Sally at pagkatapos ay nagmamadaling umalis, mahalaga ang pagliligtas ng mga buhay. Saglit na nawala si Sally, at umungol sa kanyang puso, siguro si Bella, tumawag siya at umalis kaagad, napakabigat ba ng kanyang bigat. Ginawa ni Lance ang kanyang kagaanan at lumipad hanggang sa bubong kapag nasa dilim, lumukso sa pagitan ng mga gusali ng lungsod, ang target, sa labas ng West City. Ang distansya ay medyo malayo, si Lance ay kailangang maging paspusang bilis, maaaring walang pagkaantala. Hindi ko alam kung sino ang Jerry na iyon, napakatapang, nang ahas na bitag si Elsa, at matapang na pilitin si Elsa. Gayunpaman, si Elsa, bilang numero 1 kagandahan sa lungsod ng London, malamang na marami ang gustong palakasin siya. Sa oras na ito, sa labas ng West City, si Elsa ay mahina at nakatali sa isang batong haligi sa basement. Ang basement ay madilim, na may isang hindi masyadong maliwanag na bombilya. 238. Hindi nagtagal, nagising si Elsa. Sino yan? Lumabas ka, sino ang nagtali sa akin? Sigaw ni Elsa. Gayunpaman, pagkatapos niyang sumigaw ng ilang minuto, walang pumapansin sa kanya, si Elsa ay sobrang nanlumo na siya ay naging pabaya. Pagkaraan ng ilang minuto pa, may dumating na sasakyan sa lupa, at bumaba mula rito ang isang matabang lalaki. Boss Wang. Nasaan ang lalaki? Nakalock ito sa basement. Sabi ng dalawang lalaki. Itong Boss Wang, iyan ay si Jerry, ang pangalawang pinuno ng Hualong Hall. Sa totoo lang hindi mataba si Jerry, lahat ng ito ay disguise, nakasuot din siya ng maskara ng balat ng tao sa kanyang mukha. Pagkatapos niyang palakasin si Elsa, nawalan siya ng malay at itinapon sa ibang lugar. Pagkatapos noon, hindi alam ni Elsa kung sino ang nagpalakas sa kanya, maganda nga ang ideya ni Jerry. Pumunta si Jerry sa basement ng mag-isa. Nang makita ni Elsa na may paparating, abala siya sa pag-ungol, sino ka, at hindi mo ako pinapaalis. Napangiti si Jerry, Captain Shu, gumastos ako ng napakaraming pera para kumuha ng mga eksperto para hulihin ka, paano na lang kita hahayaan ng ganito? Gayunpaman, huwag kang mag-alala, tiyak na pakakawalan kita, kaya lang, hindi pa ito ang oras. I think it'll take at least an hour, at kapag naging sapat na ang kasiyahan ko, natural na pakakawala na kita. Tinitigan ni Elsa si Jerry at galit na sinabi, maglakas loob kang ipakita ang iyong maskara sa balat ng tao. Natawa si Jerry, talagang kamangha-mangha si Kapitan Shu, nakita niya sa isang sulyap na nakasuot ako ng maskara ng balat ng tao. Sa kasamaang palad, hindi ko ito tatanggalin, kaya para wala ng kasunod na gulo, kailangan kong magtrabaho pahirapan ang sarili ko at akitin kagamit ang maskara ng balat ng tao. Maglakas loob ka. Kinagat ni Elsa ang kanyang mga ngipin. Nako, Kapitan Shu, wala kang kapangyarihan ngayon, at pagkatapos na tamaan ng aking 9 Nights of Tenden, hindi ka makakalaban sa loob ng 5 oras. At saka, nakatali ka pa rin sa isang haligi, sa tingin mo kaya mo bang lumaya? Malamig ang mukha ni Elsa, ngunit sa parehong oras, medyo natakot din siya. Natawa ulit si Jerry, Captain Shu, kung sakali, hindi kita ibababa, itali ka na lang natin sa poste, nakatayo pa rin, kaya mo lahat, hahaha. Papayo ko sa iyo na huminto ka dito, makakalimutan ko ito, kung hindi, isa ka lang kakon. Babala ni Elsa. Nako, Kapitan Shu, hindi mo ako masisisi, masyado kang mapang-akit. Desperado na sinubukan ni Elsa na palayain ang sarili mula sa mga lubad, ngunit sa kasamaang palad ay wala itong silbi at siya ay mahina. Captain Shu, huwag mong sayangin ang iyong lakas. Lumapit si Jerry kay Elsa, kumuha ng gunting at pinutol ang mga damit ni Elsa sa kanyang mga balikat. Matapang ka, huwag mo akong pilitin. Umungol si Elsa. I said don't waste your energy. Walang pakialam si Jerry at nagpatuloy sa paggupit ng damit ni Elsa. Sa sandaling ito, isang boses ang nagmula sa sulok ng basement, let her go. Sino? Agad na lumingon si Jerry at nakita ang isang lalaking nakaitim na nakatayo sa sulok ng basement. Maaaring dumating si Lance ng mas mabilis, ngunit nagbigay ng maikling pagkaantala para sa lalaking ito na nakaitim, buti na lang hindi pa huli.
Nang makita ni Elsa ang lalaking nakaitim, naramdaman niya kaagad mula sa tono at momentum nito na siya ang tunay na Dark Warrior. Tuwang-tuwa si Elsa. Si Jerry ay tumingin kay Lance nang may takot at galit na sinabi, "Sino ka ba?" Walang gustong magsalita si Lance at biglang naglabas ng espada, napunit ng sword chi ang lubad ni Elsa, mahina si Elsa, kahit nakaluwag ang lubad, nahulog siya sa lupa. Nakita ni Jerry ang sitwasyon, alam ko na ngayon ay natatakot ako na wala tayong magagawa, at agad na tumalon palabas ng pinto ng basement. Sa pamamagitan ng clang, nilock niya ang bakal na pinto ng basement. Dumating lang si Lance para iligtas si Elsa ngayon, hindi para patayin si Jerry, kaya nakatakas siya at hindi nag-abala si Lance, kung hindi, paano siya makakatakas mula sa basement ng kalahating hakbang. Lumakad si Lance sa gilid ni Elsa. Ang mga damit ni Elsa ay pinutol lang ni Jerry sa mga balikat, ngayon lang dahil may nakatali pa dito, hindi nahuhulog ang mga damit, ngunit ngayon ay wala ng lubad na nakatali dito, nahulog ang mga damit sa minsan. Ang itaas na kalahati ng katawan ni Elsa ay ganap na hubad sa harap ng mga mata ni Lance. Nakita lang ni Lance ang mainit na bahagi ni Elsa na nakauniforme ng pulis, hindi kailanman ang ganap na nakalantad na bahagi. Ngayon, nakita ni Lance ang ganap na hubad na pang-itaas na katawan ni Elsa, ang dalawang malalaking bagay na iyon ay tila puno ng mahika, biglang ginawa. Bahagyang dumulas ang lalamunan ni Lance. Mukhang hindi ito namalaya ni Elsa sa sandaling ito. Tumingin si Elsa sa Dark Warrior na ang mga mata ay puno ng malabituing lalim at kawalang interes at sinabing, "Bakit mo ako iniligtas?" Sabi ni Lance, "Magaling kang pulis. Sa tingin mo kaya kung ihinto ang pag-aresto sa iyo dahil lang sa pagligtas mo sa akin? Masasabi ko sa iyo na sa susunod na pagkikita natin, huhulihin pa rin kita." Sabi ni Elsa. "Hindi mo ako mahuhuli." Nagtanong si Elsa, "Paano mo nalaman na nahuli ako dito?" Sinabi ni Lance, "May gumagaya sa akin, paanong hindi ko malalaman, nagkakamali ka sa pag-iisip na ako ang nakulong, ayokong magamit ako kapag nawala ang Dark Warrior. Ikaw lang, binaygo mo ako, isang malambot na litid ang nagpawala sa iyong resistensya, paano mo ako mahuhuli sa hinaharap kung ito lang ang kaya mo?" "Cut the crap, sino yung lalaki kanina?" Sinabi ni Lance, "Jerry." Galit na galit si Elsa, "Siya iyon, bumalik ka at tingnan kung pakakawalan ko siya." Galit na galit si Elsa, ngunit pagkatapos, bigla niyang nakita ang isang taunang Dark Warrior na nakatitig sa kanyang dibdib, at nang tumingin siya sa ibaba, napagtanto ni Elsa na ang kanyang itaas na bahagi ng katawan ay ganap na hubad. "Anong tinitingin-tingin mo?" Tumitig si Elsa, ngunit sa kasamaang palad, ang kanyang mga kamay ay napakalambot na hindi man lang niya ito maiangat para harangan ang tanawin sa kanyang dibdib. Sabi ni Lance, "Dahil naligtas ka na, aalis muna ako, kita na lang tayo mamaya." "Sandali lang, isang kababalaghan ba ang pag-iwan mo sa akin dito mag-isa?" Kinakabahang sabi ni Elsa, kung umalis si Lance, paano kung bumalik si Jerry, o kung may ibang pumasok, hindi ba bear again? Kaya, gayon pa man, mas mabuting hayaan na niya ang Dark Warrior na makita ang lahat ng liwanag, at hindi siya natatakot na makakita ng higit pa sa ilang tao. "Anong gusto mo? Ayokong samantalahin ka," sabi ni Lance. Sinabi ni Elsa, "Lumabas ka at tulungan akong maghanap ng damit." Hindi tumanggi si Lance na kunin ito, ngunit ang pinto ng basement ay nakahawak sa labas na may kung anong bagay. Inalog ni Lance ang pinto gamit ang isang sampal at tumalon sa lupa. Si Jerry ay wala nang mahanap, at si Lance ay hindi nag-abala sa pag-aalaga sa kanya, hinahayaan si Elsa na maghayganti para sa ganoong bagay. Ang farmhouse na ito, sa isang burol, ay halatang inabandona noon pa dahil walang pasok, walang mahanap na damit si Lance. Bumalik si Lance sa basement. Nasaan ang mga damit? Nakita ni Elsa si Lance na bumalik na walang dala at nagtanong ng abalang tanong. "Sorry, walang damit sa labas. Kung gayon, ano ang tungkol sa akin?" Medyo kinakabahan si Elsa, nakahubad na sa harap ni Lance, "Gusto mo bang mas marami pang makaalam?" Medyo nasa dilema si Lance, tinitigan ni Elsa ang mga damit ni Lance.
Hindi maaaring haborin ni Lance ang kanyang sariling mga damit sa kanya, hindi gagawin ni Lance ang isang bagay na ilantad ang kanyang sarili. 239. Maaari akong bumalik sa bayan at hanapin ka ng ilang damit, sabi ni Lance Damon. Kung babalik ka sa lungsod, ano ang gusto mong gawin ko kung may pumasok, o kung may pumasok na ligaw na hayop? Sabi ni Elsa. Talagang hindi maganda, ibabalik kita. Hindi nagabalang magsalita si Lance, agad niyang hinayla si Elsa pataas, niyakap ang baywang ni Elsa, at tumalon sa lupa. Pagkarating sa lupa, hinawakan ng mahigpit ni Lance ang baywang ni Elsa gamit ang isang kamay, natural na kumapit ng mahigpit ang dibdib ni Elsa sa katawan ni Lance, naramdaman ni Lance ang walang katulad na lambot. Walang sinabi si Elsa, sadyang walang magawa, hindi inaasahan na hahayaan ng isang pagngangalit ng mga ngipin na magnanakaw na samantalahin ang ganoong kalaking bentahe. Hinawakan ni Lance si Elsa at lumipad paakyat sa burol, tumuntong sa dulo ng mga puno at lumilipad patungo sa lungsod sa di kalayuan. Sinabi ni Elsa, ang gun mo ay wala pa rin sa inaasahan ko, may hawak kang tao, ngunit hindi gaanong naapektuhan ang iyong bilis. Walang pakialam ang boses ni Lance habang sinabi niya, kaya mas mabuting sumuko ka sa paggawa ng kaaway sa akin. Imposible, kahit hindi kita kalaban, hindi ko makakalimutan ang tungkulin ko. Hindi na siya kinausap ni Lance, ang malamig na hangin ng gabi ay umihip sa makinis na hubad na likod ni Elsa, ngunit si Elsa ay hindi nakaramdam ng lamig, ang kanyang katawan ay malapit sa Dark Warrior, at ang init ay patuloy na nagmumula sa One Defeat. Dark Warrior? Alam ni Elsa na ang Dark Warrior ay lihim na nawawala ng panloob na enerhiya sa kanya, naglilipat ng init at ginagawang mas nakaka-relax si Elsa. Sa sandaling ito, si Elsa ay may hindi masabi na lasa sa loob. Tandaan ang website na Konsyo8.net. Napabuntong hininga si Elsa, maaari akong maging tao, ngunit ako ay isang magnanakaw. Walang sinabi si Lance. Sa katunayan, maaaring bigyan siya ni Lance ng ilang tahi upang maalis niya ang lason sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, si Lance ay hindi isang taunang Dark Warrior o isang bagay na hindi gaanong nagpapakita sa mga tuntunin ng mga medikal na kasanayan, kaya hindi siya binigyan ni Lance ng panlunas sa lason. Gayunpaman, pagkatapos ng 5 oras, ang soft tendon scattering ay natural na maalis. Lumipad si Lance sa gilid ng lungsod at dumaong sa bubong ng isang pribadong bahay sa labas ng lungsod. Ibinaba muna ni Lance si Elsa, pagkatapos ay isinabot ng patiwarik sa bubong at kumuha ng blusa sa windowsill. Inihagis ni Lance ang blusa kay Elsa. Mapait na sinabi ni Elsa, hindi ko ito maisuot kahit na ibigay ko ito sa akin. Walang magawa si Lance, hindi niya maiangat ang kanyang mga kamay, paano siya magdamit. Kinailangan ni Lance na personal na isuot ang kanyang coat, sa unang pagkakataon sa kanyang buhay na magbihis ng isang babae, at sa wakas, hinayla pataas ang zipper ng damit, hindi makita ang matambok na dibdib ni Elsa. Biglang nagatubili si Lance na makipaghiwalay sa kanya. At gustong tingnang mabuti. Sinabi ni Elsa, isang pagkatalo ng Dark Warrior, ikaw ay talagang isang matuwid na Ginoo, kung ito ay ibang tao, na nakikita akong nakahubad at walang pang-itaas, kahit na wala akong ginawa, tiyak na hindi ko iyon mate at tago. May masamang titig sa aking mga mata. Hindi nagsalita si Lance, muling binuhat si Elsa at lumipad patungo sa gitna ng lungsod. Pagkatapos lumipad ng ilang daang metro, nagtanong si Lance, saan kita ipapadala? Pampublikong kaligtasan. Ayaw ni Elsa na malaman ng sino man ang tungkol sa iskandalo na nangyari ngayong gabi, at sinabing, kung gusto mo, maaari mo akong ipadala sa aking tahanan, ang aking tahanan ay nasa XX Road XXLXX. Hindi natakot si Elsa na sabihin sa Dark Warrior ang kanyang address, dahil naniniwala siya na ang Dark Warrior ay isang matuwid na tao at walang gagawin kung alam niya. Hindi umimik si Lance, ngunit pumayag siya sa kahilingang direktang ipadala si Elsa sa kanyang tahanan. Lumipad si Lance sa mga ambi at hindi nagtagal ay nakarating sa tahanan ni Elsa. Hinawakan ni Lance si Elsa sa kanyang mga braso at direktang lumipad mula sa bintana patungo sa silid ni Elsa. Inilagay ni Lance si Elsa sa kanyang kama at pagkatapos ay tumalikod at umalis.
Teka, salamat. Sabi ni Elsa. Walang sinabi si Lance, sabay-sabay na tumalon sa bintana at nawala sa gabi. Si Lance ay bumalik sa bahay ni Kent, ang kanyang ulo ay talagang patuloy na kumikislap sa imahe ni Elsa na nakahantad ang itaas na bahagi ng katawan. Nagtatagal, si Lance ay talagang hindi nakaimik, ngunit kailangang aminin na ang epekto ay napakalakas, ito ay maging imposible para sa iba na pigilan ito. Si Lance ay pumasok sa villa, ngayong gabi ay gusto niyang mag-skating, ang mga resulta ay hindi pumasok, ngunit hinayaan din si Sally na bumalik ng mag-isa, sa tingin ko si Sally ay galit na galit. Kinailangan ni Lance na pumunta at suyuan siya. Nasaan si Miss? Tanong ni Lance sa maid na si Eden. Young Master, hindi ka ba nanood ng sine kasama si Miss? Sabi ni Auntie Mina hindi ka nababalik para sa hapunan ngayong gabi. Nagsalubong ang mga kilay ni Lance, hindi pa nga umuuwi si Sally. Ito ay hindi malamang, si Lance ay nagpunta upang iligtas si Elsa, ang oras bago at pagkatapos ay idinagdag ng hindi bababa sa 1 oras, walang paraan na si Sally ay hindi nakauwi ng napakatagal. Siya ay nag-iisa at hindi maaaring magkaroon kahit saan upang maglaro, naiintindihan pa rin ng karakter ni Sally na si Lance, kadalasan siya ay napaka-homely at halos hindi lumabas ng mag-isa. Tumawag si Lance kay Sally, at naka-off ang telepono. Sumimangot si Lance. Sa oras na ito, si Kent, na wala sa isang business trip, ay tumawag kay Lance. Lance, nakidnap si Sally, anong nangyayari? Sabik na sabik si Brown nang ibukan niya ang kanyang bibig. Ano, inagaw? Nagtataka si Lance kung tama ba ang narinig niya. Uncle Brown, what's going on? Ang sabi ko lang bakit hindi pa umuwi si Miss, nanood lang ako ng sine kasama si Miss, after that medyo umalis na ako, hayaan mo si Miss mag-drive pa uwi, at pagbalik ko, ay. Hindi ko nakita si Miss sa bahay, at tinawagan ko siya at pinatay ang aking telepono. Lance, si Sally ay kinidnap, nakatanggap lang ako ng tawag mula kay Sally, kung saan ang boses ng isang lalaki, sabi niya, ay nagsabi sa akin na maghanda ako ng $1,000,000, ay makikipag-ugnay sa akin muli sa 1 oras, walang pulis, or rape. Off the check. Tapos tinawagan kita agad. Kent Brown was busy. Tio Leo, huwag kang mag-alala. Pag-aaliw ni Lance, kung may nangyari kay Sally ngayon, siya talaga ang may kasalanan. Sinabi ni Kent, Lance, ang kumidnap kay Sally ay hindi dapat maging paulit-ulit na nagkasala, kung siya nga, hindi lang siya dapat humingi sa akin ng $1,000,000. Tumanggo si Lance at ibinaba ang telepono. Agad na nakipag-ugnayan si Lance kay Hacker Little Beauty. Sarah, bigyan mo ako ng isa pang pabor, ang aking ginang ay kinidnap. Tanong ni Sarah, Brother Lance, saan mo huling nakita ang iyong babae? Sa harap ng sinehan. Sige, titingnan ko lang ang pagbabantay sa sinehan. Hacker. Salamat. Ang maliit na kagandahan ng hacker ay mabilis na nakatutok sa surveillance video ni Lance at Sally na nanunood ng pelikula kanina, ang kanyang mga kasanayan sa pag-hack ay napakahusay. Pagkalipas ng ilang minuto, nagpadala ang maliit na kagandahan ng hacker kay Lance ng surveillance video. Si Sally lang ang nagmaneho ng isang tao palayo sa sinehan, at ang taong iyon ay si Cherry. Ang oras ay umuurong 1 oras ang nakalipas. Lumabas ng sinehan sina Lance at Sally, nakaupo sa front row ng kanilang Cherry, ang tinawag ng makina na Lee kung ano ang pinalo ng makina, at sa wakas ay kinaladkad din ni liwat machine si Cherry palabas ng sinehan. Nakita ko lang si Lance na umalis na mag-isa, iniwan si Sally. Ang lalaking nagngangalang liwat machine ay labis na nagalit kay Lance, at bigla siyang nagkaroon ng maliwanag na ideya at sinabi kay Cherry, paboran mo ako, kung maayos ang mga bagay, hindi na kita muling bugbugin. 204 na po. What's the rush? Kung tutulungan kita, totoo bang hindi mo na ako sasampalin? Tanong ni Cherry. Oo. Tinutulungan mo akong lumabas at kausapin si Lance pagkatapos ay hilingin sa kanya na sumakay at hinihikayat mo siya sa anumang random na intersection sa likod ng Industrial City. Sabi ni liwat machine. Anong gusto mong gawin sa kanya? She's Lance's lady, you don't want your life.
Where so what? I do it God knows what. Lance is not an immortal. He know nothing. Do you do it or not? Kung hindi mo gagawin, papatayin kita ngayon din. Tumango si Cherry. Pagkatapos noon, umakyat si Cherry para kausapin si Sally at niloko siya na magtiwala sa kanya, pagkatapos ay tinanong kung may uuwi siya ni Sally. Sally ay likas na mabait, at bagamat wala na siyang gaanong pagmamahal sa Cherry na ito, pumayag pa rin siya dahil si Lance ay kusang kumawala. Kaya lang, pinaalis ni Sally si Cherry. At ang batang lalaki na tinatawag na liwat machine, agad na sumakay sa isang motorsiklo, isang hakbang sa unahan ng destinasyon upang maghintay, dahil siya ay sumakay ng isang motorsiklo, ay hindi maiipit sa trapiko, ngunit mas mabilis. Nakita ni Lance ang pagbabantay ng maliit na kagandahan ng hacker at galit na galit. Muling nahak ng hacker Little Beauty ang traffic light surveillance ng Public Security Bureau System, hanggang sa panoorin ang sasakyan ni Sally. Ang isang segundo upang tandaan na basahin ang libro. Si Brother Lance, ang sasakyan ni Sally, ay nagmaneho papuntang Industrial City, pagkatapos ng Industrial City, wala ng traffic light monitoring. Agad na sumugod si Lance sa Industrial City, medyo magulo ang lugar na iyon, kung paano tatakbo si Sally sa lugar na iyon, hindi alam ni Lance ang dahilan. Oras na para mag-rewind, ipinadala ni Sally si Cherry sa Industrial City, nang sa isang intersection, sinabi ni Cherry, nasa harap mismo ang bahay ko, maaari kang mag-park dito. Bumaba si Cherry sa sasakyan at ikinaway ang kamay niya. Ang una kong napansin ay hindi ako makababa ng sasakyan. Naisip ni Sally na may naaksidente sa trapiko at abala sa pagbaba upang tingnan. Dahil dito, ang taong nakahiga ay biglang natama ng wrench sa likod ng ulo ni Sally. Ang tao ay nakapiring, si Sally ay hindi malinaw na nakita ang mukha. Nawalan ng malay si Sally. Sumugod si Lance sa industrial na lungsod, sa isang intersection, nakita ni Lance ang kanyang BMW, habang si Sally ay nawala. Gayunpaman, pumasok si Lance sa BMW at agad na tiningnan ang naka-install na traffic recorder ng sasakyan. Sa pamamagitan ng traffic recorder, nakita ni Lance ang eksena ng nawala ng malay ang ginang, pagkatapos nito ay kinaladkad siya sa gilid ng kalsada, isang lalaki ang nagnakaw ng tricycle at inihagis si Sally sa tricycle, at ang batang babae na nagngangalang Cherry din. Sumakay sa tricycle. Fuck! Naputol ang kamao ni Lance sa galit. Agad na sinabi ni Lance sa hacker Little Beauty ang plaka ng tricycle at hiniling sa kanya na subaybayan at tingnan kung saan ito nagpunta. Sa ngayon, sa isang desyerto na eskinita na malayo sa industrial na lungsod, si Sally ay nakatali sa poste ng telepono at wala pa ring malay. Sa hindi kalayuan, isang lalaki at isang babae, parehong nakasuot ng sombrero at maskara, na hindi nakikita ang kanilang mga mukha. Sinabi ng babae, hayaan mo na siya, hindi ka naman propesyonal, imposibleng makuha ang pera, at hindi ka nangangahas na ibigay ang numero ng bank card ng ama ni Sally, harap-harapan lang ang magagawa mo. Kung sakaling mangyari ang face-to-face na transaksyon at dumating si Lance, matatapos ka na. Eksaktong Cherry ang babaeng ito. Ang kanyang lalaking matalik na kaibigan ay umungal, you fucking caught the crap, ang bagay ay tapos na, kung hindi mo makuha ang pera, kukunin ko ito, at pagkatapos ay hindi, pipilitin ko siya o hindi. Nang basurang si Lance, pinalo niya ako ng husto noong nakaraan, ito ang kabayarang nararapat sa kanya. Ni hindi mo kayang paglaruan si Lance. Natatakot na sabi ni Cherry, ngayong naisip niya ito, hanggang lang ba siyang pumayag na gawin ang ganoong bagay, ngayong nakasakay na siya sa isang tigre. Hindi nagtagal, hacker Comey. Tumawag ang babaeng tumatawag. Kuya Lance, nakarating na ang tricycle sa Longpong District, pumunta ka kaagad doon. Napakalayo nito, sadyang umikot sa Industrial City at pagkatapos ay bumalik sa Longpong District. Agad na sumugod si Lance sa distrito ng Longpong, binigyan siya ng direksyon ng maliit na kagandahan ng hacker at hindi nagtagal ay nakarating sa isang nasirang eskinita. Kuya Lance, dito lang napupunta ang road surveillance.
Lumipad si Lance sa bubong sa kahabaan ng eskinita na iyon, makalipas ang 5 minuto, nakita niya ang isang madilim, desyerto na eskinita sa kanyang harapan. Si Sally ay nakatali sa isang poste, hindi kalayuan ang isang lalaki at isang babae, bagamat nakasuot ng maskara, ngunit agad na nakita ni Lance kung sino ito. Si Lance ay nakatayo sa bubong, pinapanood sila, ngunit hindi nila alam na dumating na si Lance. Sa sandaling iyon, sinabi ni Cherry na lalaking matalik na kaibigan, natapos ang isa, kinuha niya ang telepono ni Sally, binuksan ito, at dinal si Kent. Hoy, tapos na ang 1 oras, handa na ba ang pera? Tanong ni Liwat Machine. Sa kabilang dulo ng linya, medyo kinakabahan si Brown Chen, ngunit tumango at sinabing, handa nang umalis. Kung tatawag ka ng pulis, sisirain kita, babala ni Liwat's Machine. Huwag kang mag-alala, ang $1,000,000 ay hindi katumbas ng panganib, hanggat ipinangako mong kunin ang pera, hahayaan mo siya. Busily na sabi ni Kent Brown. Mabuti, ngayon dalhin mo ang pera at pumunta sa bubong ng gusali ng Yangchun, bibigyan kita ng 20 minuto. Oh! Tumango si Kent, nagtataka kung para saan siya pinapunta ng bata sa bubong ng Yangchun Mansion. Nagtanong si Cherry, ano ang sinabi mo sa kanya na pumunta sa Yangchun Mansion? Liwat Machines Ahoff, wala kang alam, sinadya ko siyang paikot-ikot, hindi ba lahat ng kidnapper sa TV ay nagkakaganito? Sa sandaling iyon, umalangaw-ngaw ang boses ni Lance, hindi na kailangan, mas mabuting makipag-deal dito ng personal. Si Cherry at ang Liwat Machine na iyon, nang makita nila si Lance, napasigaw sila sa gulat. Inilabas ng batang lalaki, si Liwat Machine, ang kanyang mga paa at sinubukang tumakbo. Sumugod si Lance at tinadtad siya ng isang sampal. Ikaw ano ba, napaka-amayerish mo, ang lakas ng loob mo ring maglaro ng kidnapang. Tinapakan ni Lance ang Liwat Machine at sinabing. Ang mukha ni Liwat Machine ay maputi bilang isang shit, akala niya ay ginagawa niya ang Diyos alam kung ano, ngunit hindi niya inaasahan na mahahanap siya ni Lance ng ganoon kaga. Agad na nakiusap si Cherry, Tang Xiao, para sa kapakanan ng pagbibigay ko sa iyo ng 2 tiket sa pelikula, iligtas mo siya. Pa! Hinampis siya ni Lance sa lupa at sinabing, Cherry, aayusin ko ito sa iyo mamaya. Sa oras na ito, tumawa ang lalaking matalik na kaibigan ni Cherry at sinabing, Lance, kuya ko si Wu Xiaojia, last time nung sinaktan mo ako, nagalit na siya, this time kapag sinaktan mo ulit ako, kuya. Huwag kang titigil. Okay lang na hindi sabihin, sa sandaling sinabi niya ito, mas nagalit si Lance, nagkaroon din ng lakas ng loob si Wu Xiaojia na umalis, sa bagay na Wu Xiaojia na iyon, hindi siya sineseryoso ni Lance. Hindi nagabala si Lance na makipaglokohan sa kanya, sinipa siya ng ilang beses, at pagkatapos ay nagdial ng 110. Nakita ni Cherry na tumawag si Lance ng pulis at umiyak, Tang Xiao, pakiusap, huwag tumawag ng pulis, tumawag ka ng pulis at matatapos tayo. Pagkidnap at pangangikil ng 1,000,000, kung wala silang backstage, maghihintay sila ng 10 o 8 taong pagkakakulong. Tumalon si Cherry at hinawakan ang telepono ni Lance, pinipigilan itong tumawag ng pulis. Sinipa siya ni Lance sa lupa at umungol, pagpapasaya sa sarili. Hindi nagabalang hampasin siya ni Lance, kaya tumawag na lang siya ng pulis. Pagkatapos tumawag ng pulis, iniligtas ni Lance si Sally, na nakasuot pa rin ng itim na bag sa kanyang ulo. Nang magising si Sally, napagtanto niya ang nangyari. What they doing, keep on